ikaw. Ikaw yung pangarap ko na hindi ko pa nakukuha. Bigla siya napahinto pagkasabi ko nun. Painom siya ng tubig sabay tingin sa akin. Asa ka namang magbabalikan tayo? Doon na naman papunta yun. Kaya nga tayo nagde-date ngayon, di ba? Excuse me? Kaya lang ako nandito para malaman kung talagang totoo sinasabi mo. Pero di ba, usapan natin mag-uumpisa ulit tayo pag may napatunayan ako? Hindi na naman siya nakapagsalita. Kaya rebat pa eh. Kala niya siguro makakalimutin ako. Lahat ata na napag-usapan namin, tanda ko pa. Ano? Tameme ka, no? Ewan ko sa'yo. Nag-usap lang kami pero hindi niya pa din maiwasan magmaldita. Kahit naman ganyan siya. Pero may nag-iba lang ngayon. After namin kumain nun, syempre umuwi kami kagad. Hindi niya matiis na ako yung kausap niya na matagal eh. Atid na kita. Paano? Grab ulit? Anong pinagkaiba nun sa sasakyan na ginagamit mo? Mas comfortable lang ako sa sinasakyan ko compare dyan sa Grab na yan. Dati naman nag-grab tayo ah. Dati yun, hindi na ngayon. Bigla may humintong black na Civic sa harap namin ni Gwen kaya nagtaka ako. Huwag mo sabihing... Oo, sundo ko. Kanina ko pa tinawagan. O ngayon, kita mo na yung sinasabi kong pinagkaiba. Yabang. Okay, bye. Sige, ingat. Text mo ako pag uwi mo ah. Pagkalis niya, nag-umpisa na ako maglakad pa uwi. Hindi naman kalayuan yung pinuntahan namin. Habang naglalakad, hindi ko maiwasan tuloy mag-isip kung ano ipapalusot ko kay Gwen. Yung sinabi kong bahay, hindi ko alam kung paano ko itatago sa kanya na wala naman talaga. Wala naman talaga akong kayang ipagmalaki sa kanya. Depende na lang kung matataasan ko posisyon niya. Isa pa tong sasakyan na sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha nun. Wala naman talaga akong pera pambili nun eh. Oo, mayaman kami pero lahat ng yun wala ako. Kaya nga nandito ako ngayon sa deal namin ni Dad eh. Para na din hindi nakakaya kay Gwen na inaapak-apakan na ako. Son, why are you coming home so late? Di ko alam na nandito pala si Dad sa bahay. Bihira lang kasi siya nandito. Madalas wala siya dito dahil marami siyang inasikaso. Hindi ko naman pwede sabihin kay Dad na nakipag-date ako. Baka isipin niyang hindi ako nagsiseryoso sa deal namin. Nag-overtime po kasi ako, Dad. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Is that so? How's your work, son? Okay lang naman po. Na-enjoy ko naman po. It's good that you're enjoying it. But if ever you needed help, just ask for it. Ito na siguro yung pagkakataon ko. Kakapalan ko na yung mukha ko at first time ko lang din gagawin to. Dad, di ba po may iba't ibang bahay po kayong pinapatayo? Tas hindi na po naasikaso? Oo. Madami-dami na din. Pero yung iba doon, hindi na masyado naasikaso. Nagka-problema lang din kasi kaya hindi ko na na-handle na maayos. Ganun po ba? Baka po pwedeng ako po mag-asikaso ng isang bahay. Nang hihinayan po kasi ako. Sayang naman po. Bala ko po sana kasing gawing paupahan. That's actually a great idea, son. Sabagay, hindi na rin namin naasikaso ng mama mo kaya mabuti na isipan mo din yun. Malayo po ba yun? Saan po ba yung location ng Dad? Para ma-check ko po. Bakit? Kailangan mo ba ng sasakyan? Actually, opo eh. No problem, son. Ano bang gusto mong sasakyan? Para naman may magamit ka na din pagpapasok ko ng work. Kahit ano lang po. Alam ko kung anong gusto mo, son. Ganyang edad ko, mahilig din na ako sa sasakyan eh. Paano niyo po nalaman? Nagmana ka sa akin eh. May binigay na susi sa akin si Dad at nagulat ako kasi Mercedes-Benz na susi yung inabot niya sa akin. Wait, Mercedes-Benz ba to, Dad? Oo. Bakit? Hindi mo ba gusto? Pwede naman natin ipalitan ng iba. Hindi, Dad. Okay lang po. Nagulat ako na Mercedes po yung papahiram niyo sa akin. May tiwala naman ako sa'yo, son.
Kaya kahit ano pa yun ipapayaram ko sa'yo. O siya, kumain ka na at ako'y may pupuntahan. Isasend ko na lang sa yung location ng bahay na tinutukoy ko. Sige, Dad. Thank you po. Good luck, son. Yes! Mukhang hindi na ako magkakaroon ng problema pagdating sa bahay at kotse. May mapapakita na rin ako kay Gwen. First time kong papasok na may dalang sasakyan. Feeling ko tuloy, ibang-iba ako ngayon. Hindi man sports car yung dala ko, pero tingin ko naman di naman papansin yun ni Gwen. Wala din naman kasing alam yung pagdating sa kotse. Pagpasok ko ng building, bigla namang may tumawag sa akin. Uy, sabay na tayo. Sige, sure. By the way, reto mo na ba ako kay Ma'am Gwen? Ha? Weirdo talaga. Di mo alam kung pumapasok ba dito para magtrabaho o naghahanap ng jowa eh. Ng aga-aga, babae na naman kagad iniintindi. Joke lang. Ay nga pala, di ba ikaw yung nagpupunta sa office ni Ma'am Gwen? Bakit? Papareto ka? Hindi naman. Nakita ko lang kasi inutusan ka ng assistant niya. Nakisuyo lang. Bakit? Grabe talaga yung assistant ni Ma'am Gwen. Pinapasa sa iba yung trabaho niya. Okay lang ba sa'yo yun na inutus-utusan ka lang? Ako? Siyempre hindi. Pero may magagawa ba ako? Baka patanggal ako sa trabaho nun pag kumontra ako. Kung gusto mo, ako na lang gagawa. Ha? What do you mean na ikaw na yung gagawa? Kapag may pinapasoy ulit sa'yo assistant niya, ako na gagawa para sa'yo. Para di ka naman din may istorbo sa tinatrabaho mo. Alam ko din naman na di ka makaangal eh. Kaya, I got you, bro. Sira na ata ulo nitong taong to eh. Gagawin lahat madiskartehan lang talaga si Gwen eh. Hindi niya ata alam na kausap niya yung mismong ex na pinupormahan niya. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi si Ma'am Gwen yung pipiliin mong makadate. Ha? Bakit naman? Gaya ng sabi ko dati, mataray ang babaeng yan. Ang ganda-ganda kaya ni Ma'am Gwen. Ano ba mga tipo mo? Simple lang. Yung hindi mayabang. Katulad ba ni Emily, bro? Ha? Nakikita ko kayo ni Emily minsan magkasama. Yun ba yung mga tipo mo? Paano kung sabihin kong oo?